Magandang araw Wardy fans. Tampok po sa ating content ngayon ang pagbabalik boxing ng ating pambasang kamao Manny Pacquiao. Ukol ito sa sinasabi ng isang sikat na boxing promoter na si Bob Arum na gusto niyang gumawa ng Josh Taylor Manny Pacquiao fight. Noong nakaraang linggo, ang dating pinag-isang-isang daan at 40 pound champ na si Josh Taylor ay nagsalita na ang kanyang isip ay binubuo hanggang sa kanyang paglipat sa welterweight division. Si Taylor, huling nakitang binugbog ni Teofimo Lopez noong Hunyo. Ito ang tanging talo sa pro record ng Scott, ay nagsalita tungkol sa pagnanais ng 3 laban sa susunod na taon at ng kanyang layunin na maging isang two-weight world champion. Ngayon, sa pakikipag-usap sa ProBox TV, sinabi ng tagataguyod ng Hall of Fame na si Bob Arum na gusto niyang makipaglaban sa pagitan ni Taylor at ng all-time great Manny Pacquiao. Si Passman, na magiging 45 na sa susunod na buwan, ay labis na interesado sa boxing sa susunod na Olympics. Ngunit sinabi ni Arum na ang pera ay patuloy na isang malaking kadahilanan hanggat gusto ni Manny na lumaban muli, at sinabi ni Arum na sa tingin niya ay magiging interesado si Pacquiao sa nakikipaglaban sa dating kampiyon na si Taylor, 19 na panalo, 1 talo na may 13 knockout. Hindi ko alam kung kanino namin siya, Taylor, ipareha, pero babalik siya. Siya ay isang mahusay na manlalaban, magaling na bata, at babalik siya sa unang 4 na buwan ng 2024, sabi ni Arum. Ang isang lalaki na gusto kong makuha para kay Taylor ay si Pacquiao. I think that's be a good fight, at a catchweight or maybe at 147. I think that's a fight that Pacquiao would be interested in. Yes, he loves doing it fighting. Gumagastos siya ng napakaraming pera, gumagastos para sa presidente ng opisina. Siya ay isang napakayamang tao, si Pacquiao, ngunit nais ni Manny na ipagpatuloy ang kanyang karera ng hindi bababa sa 1 o 2 taon. Pera ang idahilan kung bakit bumalik silang lahat. Ang isang laban ni Taylor Pacquiao ay hindi eksaktong isa sa isip, ngunit inilagay ito ni Arum ngayon. Magkano ang alam ni Pacquiao? 62 tandang bawas 8 tandang bawas 2, 30 tungkol kay Taylor. Magiging interesado kaya si Manny sa isang non-title fight sa yugtong ito ng kanyang karera? Papasok ba talaga si Pacquiao sa Olympics sa halip na kumuha ng isa pang pro fight? Para kay Taylor, ang isang laban kay Passman ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong patumbahin ang isang buhay na alamat, ngunit ano ang talagang maiaalok ng laban kay Pacquiao bukod sa marahil ay isang disenteng sapat na araw ng sweldo? Muli, hindi isang halatang tugma sa lahat. Gusto mo bang makitang bumalik si Pacquiao para labanan si Taylor? Si Emmanuel Dapidran Pacquiao ay isinilang noong Disyembre 17, 1978. Siya ay lumabas sa sinapupunan na nakikipaglaban para sa kanyang buhay, at sa pagtatapos ng kanyang karera sa boxing, siya ay kinoronahan bilang greatest prize fighter sa kasaysayan. Ang hindi kapanipaniwalang kampiyon na ito ay mas kilala sa mundo bilang Manny Passman Pacquiao. Kamangha-mangha ang mga nagawa ni Manny sa loob at labas ng squared circle. Nakakita kami ng hindi kapanipaniwalang mga tagumpay sa palakasan. Ang mga atleta team tulad ni Hank Aaron, Joe Montana, Wilt Chamberlain, Usain Bolt, 1972 Miami Dolphins, Jack Nicklaus, Pele, Bruce Jenner, Chicago Bulls, Boston Celtics, Bill Russell at iba pa ay nakagawa ng ilang kamanghamanghang mga bagay, ngunit wala sa mga nagawang tumugma hanggang kay Manny. Ngayon sa edad na 44 at malapit na sa 45, si Manny ay gumagawa pa rin ng buzz na nakakakuha ng usapan sa mundo. Ipinapakita nito sa atin ang epekto at walang hanggang impluwensyang iniwan ni Manny sa esport ng boxing at sa mundo. Alam na alam ni Bob Arum kung ano ang ibig sabihin ni Manny Pacquiao sa boxing at sa mundo. Sumakay siya sa mga balikat ni Manny habang kumikita ng milyon-milyon sa kanya. Si Arum, tulad nating lahat, ay gustong ibalik ang mga kamay ng panahon. Gusto niyang ibalik ang Manny Passman Pacquiao na naglagay ng takot sa puso ng lahat ng manlalaban. Ang taong nanalo ng 8 Division Championship na hindi na makikita pa. Halos mahimatay si Josh Taylor nang makita si Manny sa kabila ng ring. Hihimatayin siya sa pagkabigla nang makita ang pinakadakilang prize fighter sa tapat ng ring mula sa kanya,
Pagkatapos ay magigising siya at hihimatayin muli kapag napagtanto niyang si Manny ay nasa kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Sasabihin sa atin ng panahon ang direksyong pupuntahan ni Manny. Nagawa na niya ang lahat. Siya ay may mas maraming pera kaysa sa maaari niyang gastusin sa loob ng 100 taon. Wala na siyang kailangan. Pero mahal niya ang mga tagahanga. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanila ng higit sa 20 taon, at gusto pa rin nilang makita siyang muli. Sino ba naman ang hindi gustong makarinig ng sikat na chant na nagpatayo sa amin? Manny. Manny. Manny.